Operation Midnight Hammer, mga B-2 bomber, pag-atake sa Iran, at pagbalik sa Amerika. Magandang araw, Kastorya. Nandito ako mula sa Inside the Story PH, at ngayon, sisimulan kong talakayin ang isa sa mga pinakamapanganib na operasyong militar ngayong taon. Isang bagay na yumanig sa mundo at nagbigay ng malinaw na mensahe mula sa himpapawid, ang dramatikong pagbabalik ng mga B-2 stealth bomber ng Amerika matapos ang isang lihim na pag-atake sa loob ng Iran. Diretso na tayo. Una, ano nga ba ang B-2 Spirit bomber? At ano ang nangyari noong Operation Midnight Hammer? Ang B-2 Spirit ay isang kahanga-hangang gawa ng modernong digmaan, lihim, high-tech, at ginawa para sa isang bagay ang maghatid ng mabibigat na armas ng hindi natutuklasan. Pinag-usapan natin ang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, isang 30,000 librang bunker buster. Noong Hunyo 21, 2025, inilunsad ng US ang Operation Midnight Hammer, isang misyon na napakalihim, maging ang mga eksperto ay nagulat. 14 na MLP bomb at Tomahawk cruise missile ang bumagsak sa tatlo sa pinakaprotektadong nuclear site ng Iran, Fordo, Natanz, at Esfahan. Ito ang pinakamalaking B-2 operational strike sa kasaysayan ng US. Ngunit, ano ang talagang nagpatangi sa misyon na ito? Panlilin lang sa isang bagong antas. Habang ang isang decoy squadron ng mga B-2 ay lumipad patungong Guam, ang tunay na strike group ay dumaan ng diretso patungong Iran, gamit ang aerial refueling at fighter escort. Ang mga Tomahawk na inilunsad mula sa submarino ay nagdagdag sa pagkalito. Bawat galaw ay nababalot ng lihim. Ayon sa Pentagon, hindi ito nakita ng Iran. Walang missile na pinaputok, walang eroplano na natuklasan. Kumpletong radio silence sa magkabilang panig. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa umaga ng Hunyo 22. 7 B-2 bomber ang lumapag sa Whiteman Air Force Base, Missouri, matapos ang isang 18 oras na round-trip mission. Tinawag ito ni General Dan Kane na pinakamalaking B-2 operational strike sa kasaysayan ng US, mga salitang may bigat sa buong mundo. Pinuri ni Pangulong Trump ang misyon bilang isang trabahong mahusay na nagawa, bagaman inabot siya ng 2 linggo ng pag-iisip bago ibigay ang berdeng ilaw. Kaya ano ang naging resulta? Sinasabi ng mga opisyal ng US na ang mga nuclear facility ng Iran ay nagtamo ng napakalaking pinsala, ngunit kasama nito ang mga kahihinatnan. Nagbanta ang Iran ng malawakang paghihiganti, nagpapahiwatig ng mga pag-atake ng missile sa mga base ng US tulad ng Al-Udeid sa Qatar. Nahati ang Kongreso, nag-aalala ang mga kaalyado, nagbabala ang mga kritiko na ito ay maaring magdulot ng mas malaking bagay. Walang namatay na tao, salamat, ngunit ang panganib ng ganap na labanan ay tumaas ng higit kailanman. Mga pangunahing aral. Una, ito ay isang pagpapakita ng teknolohikal na dominasyon. Ang kakayahan ng B-2 na umatake mula sa kalahati ng mundo ng hindi natutuklasan ay isang malaking pagbabago para sa estratehiyang militar. Pangalawa, ang paggamit ng panlilinlang at paglilihim ay nagpaki kung gaano naka-advanced ang pagpaplano ng operasyon sa modernong digmaan. At pangatlo, kahit na ang isang operasyon na walang namatay ay maaring magtulak sa mundo palapit sa bingit. Nang lumapag ang mga B-2 na iyon pabalik sa Missouri, hindi lang sila umuwi. Nagpapahiwatig sila ng isang bagong panahon ng tensyon at kawalan ng katyakan. High-tech na kapangyarihan, ginamit sa dilim, na nagbabago sa balanse ng pandaigdigang seguridad. Ngunit narito ang malaking tanong, Saipan. Ito ba ang tamang hakbang upang protektahan ang mundo? O binuksan lang nito ang pinto sa isang mas malaking digmaan? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. I-drop ang inyong opinion sa ibaba at simulan natin ang pag-usap. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share kung gusto ninyo ng mas malalim na pagtalakay sa mga kwentong mahalaga. Ito ang Inside the Story, kung saan ang bawat paglipad, bawat pag-atake, at bawat pagbabalik ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan.